Magandang araw sa ating lahat. Welcome uli sa aking bagong munting channel. Ako si Don Pinoy PH Update at tayo po ay maghuntahan. Marami tayong pag-uusapan ngayon lalo na ang sa napabalitang suspensyon ng ating mahal na mayor na sa Davao City na si Baste Duterte. Pag-usapan natin kung talagang matutuloy po ba talaga ang kanyang suspension. At atin din pag-uusapan ang napabalita sa ibang, bansa or international media patungkol sa sitwasyon ng ating politika o ekonomiya at, patungkol din sa ating presidente dito sa Pilipinas. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. At pag-uusapan din natin kung sakaling di niyo pa alam na sa napabalita po na ginurgor na naman daw ang Facebook page ni former President, Duterte. Pag-usapan din natin 'yan maya-maya lamang. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Ang una nating pag-usapan ay ang patungkol sa suspension ni, Mayor Baste Duterte. So, titingnan natin kung ano na ang status sa ngayon. Meron kasi akong napabalitang update, medyo magulo lang ang magulo lang talaga ang mga balita lalo na sa social media kaya sinubukan kong maghanap at may nakita akong, article galing sa Philippine Star at i-share ko sa inyo kung ano ang, mababasa natin dito at ating pag-usapan at himay-himayin kung ano talaga ang sitwasyon sa ngayon. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Ah, Hayaan ko munang i-share sa inyo ang screen at nang makita natin. Ah Ayon kasi sa Philippine Star, this is courtesy of Philippine Star nga pala. Ayon dito, "Baste to be suspended or, pure gossip," says Abalos. So, tingnan natin, ayon dito, babasahin ko na lang muna 'tong article nila. Will Davao Mayor Sebastian Duterte will be suspended from office? So eto kasi yung nangyari, ang pinakauna talagang ano dito, ang pinakauna talaga ditong, napakinggan nila, eh, kung nung ano, nung, napabalita ni former spokesperson Harry Roque na talagang nakaamba na daw ang suspension ni, Mayor Baste. Kaya nag-panic naman, ang dami na nag-vlog sa social media. Sana totoo 'tong nabasa ko dito. Babasahin ko na lang kung ano 'tong article dito. Sabi dito, former presidential spokesman Harry Roque said Duterte's impending suspension has been confirmed by various sources. So, um marami na daw siyang narinig. Actually, napanood ko rin yung video na 'to, nai-post ko nga din 'to kahapon. Talagang narinig ko na sinabi niya na ma-suspend daw talaga. Tapos, Rocky also cited reports that suspension order would be served after President Marcos visit to Davao region to distribute aid to farmers and fisher folk affected by the El Nino phenomenon. Kasi sa ngayon, si Presidente Marcos nasa Davao Region namimigay ng ayuda, sana all. Sana mabigyan din tayo ng ayuda. Pero tuloy muna natin 'to. Duterte had earlier called for resignation of president but later said he wished to have peace with Marcoses. Ito yata yung sa Maisog Rally na medyo may nabanggit nga naman talaga si Mayor, Duterte doon o si Mayor Baste na incompetent at saka ano pa yun,
nag-request siya na mag-resign na daw dapat si Presidente Marcos. So, um, Roque said Duterte faces suspension for criticizing Marcos administration. So di umano, ito ang nagiging dahilan para siya ay isuspende. Pero to make it short, meron ding sinabi dito sa Philippine Star si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Kasi normally sa mga suspension na yan, ang nagsaserve niyan is ang Department of Interior and Local Government or DILG. Pero normally ang order talaga niyan kung meron kang mga um, misgrave conduct or meron kang mga cases, ang para sa mga public official dapat ang ombudsman ang magbibigay ng order niyan, tapos i-implement ng DILG kung tama ako. Pero sabi dito ni Interior Secretary Benhur Abalos na ang claim daw ni former spokesperson ay pure gossip. As I may read, Interior Secretary Benhur Abalos dismissed Roque's claim as pure gossip. So, baka nakita nila ang reaksyon ng mga tao lalo na sa social media na kung nung sinabi kasi nila na isususpend na ang mahal at dating mayor sa Davao, medyo nagkagulo talaga. Ngayon, medyo deny ng konti na muna. Medyo back off muna. Atras-atras muna ng konti. Kasi baka magkakagulo at baka mapadali ang hindi dapat mangyari na madali na dapat din mangyari na. So, eto, yan ang bersyon ng Department and Interior Local Government Secretary na si Benhur Abalos. So ituloy ko muna to. As far as the Department of Interior and Local Government or DILG is concerned, right now, there is no truth to that. It's chismis. Chismis lang daw, marites. Oh, meron din silang pachismis-chismis ha. Kasi nagre-react na ang mga tao. Chismis na nga lang talaga kasi nag-react ang mga tao. Tapos sabi din niya dito, can you ask Harry Roque where he got his information and in what department? It seems Roque is causing confusion. Abalos added. So, confusion na nga daw yan ngayon. Pero siguro sa tingin ko kung walang nagre-react, ewan ko na lang kung ano talaga ang pwedeng mangyari. Kaso nga lang medyo mainit eh. Talaga nagre-react ang mga tao. Ewan ko na lang ang mga tao sa Davao kung papayag yan. Baka lalabas lahat yan at pipigil na mai-serve yung suspension notice. Ngayon, aside kay kay Abalos, ang ombudsman nagsalita din. Tingnan natin. Ito yung side ng ombudsman. Sabi dito, no pending case versus Baste. Tingnan nyo. Tapos sabi, meron daw isa-serve na sino ba talaga, ano ba talaga ang tama? Kasi it's either DILG or ombudsman. Pero pakinggan natin tong version naman ng ombudsman kung ano to. In a text message, Ombudsman Samuel Martires said there is no pending investigation regarding any case against Duterte filed before his office. Tingnan mo? Wala, di ba? Paano kaya lumabas yun? Baka meron talaga nagpapalabas nun para magulo lang. So, sabi pa dito, Basti has no case before ombudsman. So, how can we issue a preventive suspension? Martires said. Di ba? So, parang hindi ko alam kung talagang wala o baka meron talaga to o bigla na lang sila nag-back off. Kasi iba nga yung clamor ng mga tao eh. Medyo na talaga ang mga tao. So, tuloy muna natin.
The ombudsman orders the preventive suspension for up to 6 months of public officials facing investigation for serious offenses such as grave misconduct that warrant dismissal from office if found guilty. So, sa pagkakaintindi ko nito mga kabayan, ang talaga palang nag-i-issue ng order ay etong ombudsman. Eto pala talagang ombudsman na nag-i-issue ng order. Pero paano masu-suspend kung walang order? 'Di ba parang nakakatuwa naman na bigla na silang pumunta do'n o sabihin na, "Oh, ikaw suspended ka." Pero eto, sabi pa dito, the preventive suspension is usually issued by the ombudsman if initial evidence against an accused public official is strong and continued stay in office may prejudice an ongoing investigation. So most likely, ang ginagawa is kung merong investigation, tsaka ka pa i-suspend. Pero kung iisipin natin merong nangyari diyan, previously. 'Di ba na matatandaan natin yung kay Kuya Gob Hubahib? 'Di ba sinuspende siya na hindi niya alam, hindi nga siya na-inform na meron na palang suspension sa kanya, not even giving him the chance to answer or to give his position about the suspension. Talaga yatang ganyan na talaga ang ano natin, walang proseso. So, sino ba namang hindi talagang mataranta din, kung gano'n naman ang mga ginagawa nila. Bigla ka na lang masuspinde. Tingnan mo, lalo na 'pag inclined ka sa mga Duterte. Eto anak talaga 'to ni Tatay Digong. So, posibleng-posible talaga na sususpendehin nila 'yan. Kaya gulo-gulo din ang mga tao. Pero 'wag masyadong magulo, tawa-tawa lang tayo. Tapos sabi dito, ah, kung kung isususpend nila, sabi kasi dito, human rights organization Amnesty International has urged the Marcos administration to investigate Sebastian Duterte for drug-related killings in Davao. Oh, nakakatawa, di ba? Siya bang pumatay? Yung matandaan natin na may 7 namatay na mga drug suspect ba yun or ano ba yung ano? Bakit siya bang pumatay? Dapat ang iimbestigahan diyan yung mga nagkakandak nung ano dun, nung operation na yun. Bakit kay Basti kaagad? Parang nakakaduda naman. So, parang hindi na magandang pakinggan 'yan kung gano'n na lang tayo parati. 'Pag ano, suspende kaagad. Si Gobernador Hubahib sinuspende, si Michael Rama sa Cebu sinuspende. Actually, ang bottom line diyan ang Maisog, kasi main personality 'yan si Mayor Baste sa Maisog. Tapos, ginawa din nila yung sa tawag dito, sa Negros. O biglaan na lang tumubo yung mga truck, parang kabuti. Tingnan saan ka makakita ng Freedom Park na may mga truck na kaagad. Biglaan na lang tumubo. Kaya ang hirap-hirap. Kaya wag na tayo magpapaniwala minsan masusunog tayo sa mga bali-balita. Pero ewan ko, etong balita na 'to para sa akin, sa ganang punto ko lang, talagang biglang lumabas 'to kasi nakita nila na ang mga tao ay nagre-react talaga. Mga tao kaya 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 iyan ang nangyari. So, pasensya na may tumatawag sa akin, sandali lang ha. May nag-a-upload ako, sandali lang nag-a-upload ako. Nagla-live ako. Kaya mga kaibigan, kung titingnan talaga natin ang mga pangyayari, talagang organized 'to, at saka sa tingin ko talaga politically motivated 'to. Kasi lahat-lahat na talaga kung titingnan natin, anybody who's associated to the Dutertes are all a victim. They're all victim for these political exercises that they're doing right now. They're trying to arm the law para magawa lang nila kung anong gusto nila. So, sa ngayon, pupunta muna tayo sa susunod nating pag-uusapan. As sabi ko nga kanina, dito muna tayo sa
yung nangyaring ano, yung sa Facebook page ni Tatay Digong na inano na naman nila sa mga hindi pa nakakaalam. I-share ko lang dito yung post na nakita ko from, Malu Tikia. Actually si Professor, Malu Tikia nag-post nito, pero ang gumawa talaga nitong public, announcement is so, eto, babasahin ko lang kung ano yung sabi ng, SMNI. Public announcement, eto, sandali lang. Sabi dito, ayan palalakihin natin para mas klaro. Eto, "We regret to inform you that the Facebook page of former President Rodrigo Duterte, SMNI gikan sa masa para sa masa, has been removed without any opportunity for us to appeal his decision. We urge you to continue following us on our alternative platforms like YouTube and TikTok. We remain committed to keeping you informed about FPRRD and fostering community engagement. We understand that this removal is yet another effort to silence our devotion to delivering truthful news, but we won't be silenced. Our commitment to fight for press freedom and contribute to the growth of our nation remains unshakable. We're actively exploring solutions to this situation, and your support means everything to us. Thank you for standing with us during this challenging time." So, eto galing sa SMNI Digital Media Management. So, talagang uso na yata talaga yung gurguran. Ang dami ng ginorgor, ginorgor na yung mga page ni ang pagkakatanda ko dati kay yung idol din natin na vlogger na si Mama Harlika, ginorgor din kay Sas Rogando Sasot, ginorgor din. Pati na yung sa SMI, ilang beses nilang ginorgor. So, wala na talagang bago diyan at talagang ganyan na ang laro nila. So, kabayan, tayo na lang mag-isip, tingnan natin kung anong magawa natin kung kino-curtail na nila lalo na yung mga boses ng mga malalaking tao at prominenteng, media organization gaya ng SMNI ay talagang, ino-oppress nila. So, ang sunod nating topic mga kabayan ay about dun sa international media na talagang sikat na tayo dito sa Pinas, pinag-uusapan tayo. Kung makikita niyo, biruin niyo, ang media sa India, talagang binigyan ng panahon para ibalita ang performance ng ating Marcos administration. So, titingnan natin dito at ipapakita ko sa inyo, ito ay galing actually sa, first post, um sandali, i-share ko muna sa inyo. Ito, ah, mhm, dito natin i-share, 'yan, 'yan. So, ang nagbalita dito ay ang first post and, ah, si Palki Sharma ang nagbabalita talaga. So, pakinggan natin. It's about their president, Feng Bong. Bong daw, hindi bangbang ha, hindi bangbang, bongbong. He became president about 2 years ago, in June 2022. He has more than 4 years left in his term, but already his popularity is tanking. A Hoy, new hoy, ano 'yun? Already 2 years pa lang daw. Pero anong sabi niya? Ulitin natin? Ulitin natin yung sinabi, his popularity is term, but already his popularity is tanking. A Uy, new opinion ano 'yun? Ulitin nga natin. Parang naano ako dun, kung ano 'yun. Hindi ko masyadong narinig. his popularity is tanking. A new opinion poll is out. It says that Naku! Lagot kayo, binalita niyo 'yan. Dito sa Pinas hindi binabalita ang ganyan. Ba't ganyan ang balita ninyo? Magurgur din kayo niyan. Sasabihin dapat niyan ano lang,
Medyo slightly bumaba, slightly ang ano ni Marcos. Ganyan dapat. Mahirap yang ganyan, dire-diretso niyo, down ang rating niya down. Mahirap yan, hindi. Dapat medyo konti lang, bumaba ng konti. Ganyan lang dapat. Naku, delikado yung ginagawa niyo. Sige, tuloy. It's down from 68 to 55. Hala, 68 to 55. Ulitin nga natin. It's down from 68 to 55. Oh, talagang inano niya na 68 to 55. So sinabi talaga niya na ano, baka sabihin pa nito ang difference nito ngayon. Sandali lang. Still over the halfway mark. Much better than the ratings for US press. Not really a benchmark, is it? So So, medyo lamang-lamang lang siya kay Biden. Pero si Biden naman, ang dami naman talaga din kalaban. Halos buong mundo yan. Dami nagre-react. Pero si Marcos nga, dito lang sa Pilipinas. Tuloy muna natin, tuloy. Bongbong is in a bind. He has to govern for 4 more years and he needs people behind him. So he has to Tingnan mo. Kailangan daw niya ang mga tao na behind sa kanya. So, ibig sabihin niya, hindi talaga niya kaya kung siya lang. Ay, grabe kayo ha. Grabe yung balita ninyo. Ano nung tingin niyo kay Marcos? Hindi niya kaya yan? Behind him. Sige, tuloy natin. shore up his approval ratings. How does Tingnan mo. Kailangan daw talaga niya ang mga tao sa likod niya para tumaas yung approval ratings. Kaya mamigay tayo ng ayuda pa. Para sumikat. Tapos, lagyan mo pa ng mga lalaking tarpaulin para para makabawi tayo, para tatatak sa mga tao na nagbigay tayo ng ayuda. Total, di naman natin pera yan. Pera yan ng mga taxpayer, pera ng taong bayan. Tayo, bigay lang tayo ng bigay dyan. Hindi natin pera yan. Kaya okay lang yan. Sige, tuloy. he do that? Well, there are 2 ways: fixing domestic issues and smart foreign policy moves. Tingnan mo. Paano daw? Fixing domestic issues. Sabihin ko sana, fixing domestic airport. Sabihin ko sana, fixing domestic airport. Issue pala. Sige, tuloy. The challenge for Marcos Jr. is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. Tingnan mo. Abot doon sa kanila ang domestic issues na nangyari dito sa atin. Una-una, inflation. Pangalawa, yung mga He promised foreign policy din niya. Yun ang pinaka-importante yun. Kung paano niya ayusin yun. Grabe, at saka may mga issue pa na mga, alam na natin, yung, anong tawag doon? WPS? No, West Philippine Sea ba yun? Yung meron pang isang WPS. Hindi ko lang mabanggit dito. Sige, tuloy. 1 kilo of rice at 20 pesos. Ulitin nga natin, medyo nawala tayo doon. Promised 1 kilo of rice at 20 pesos. Tingnan mo. Pati yung 1 kilo of rice at 20 pesos, talagang nalaman na nila yan. Tingnan mo. Ngayon, 1 kilo of rice at 80. Pwede yun. 1/4, 1 kilo of rice. 1/4, pwede yun. 1/4 o 20 pesos. Sige, tuloy. That's 35 cents in USD for 1 kg of rice. But he's failed to deliver so far. So the people of the Philippines are upset, and that part is fair. But it's not his own. Alam niya na nagagalit ang mga tao dahil doon sa 20 na kilo na bigas. Tapos, wala man lang nangyari. Ang dami pa niyang pinapromise, pero sa 20 na kilo na bigas, wala talaga. Ang hirap talaga ng buhay. Ako nga, nahihirapan din ako. Budget. Kain-kain ko, kalahating tasa na lang kasi ang mahal-mahal ng bigas. Kaya nangangayat pa nga tayo kasi sobrang mahal ng bigas. Pero ganun lang. Sige lang, laban lang tayo. Laban lang. The only problem. Marcos Jr.'s predecessor has been acting up, turning people against the current president. Listen to this. Tingnan nyo, si
Rodrigo Duterte, sikat din na nagsasalita na daw si President Rodrigo Duterte or si Tatay Digong. Siyempre ba naman, mahal na mahal tayong Tatay Digong, eh. When I was the mayor, the Drug Enforcement Office showed me a list. Your name was there. But I don't want to expose you because Hala, pati yan umabot do'n. Huwag na nating pag-usapan yan, i-forward na lang natin yan kasi, kawawa naman si presidente kung marinig pa ni presidente yan o maano pa niya. Huwag na nating ano, forward na lang natin. Dito tayo. His name Bong Bong. But Duterte was doing his best to undermine the president, and it has worked. The biggest hit to Marcos Jr.'s approval was in Mindanao. Oh, sinabi mo na naman ulit yan. Naku, lagot ka talaga. Dapat sinabi mo, ang pinaka medyo malaki-laki ng konti lang na malaki na pagbaba ng rating. Ganyan lang. Hindi yung the biggest hit. Ano, wag ganun. Magagalit yan. Pagagalitan ka yan. Hindi maganda, hindi tama yan. Sige, tuloy. It's the big southern island in the Philippines and Duterte's home turf. Marcos Jr.'s Oh, tingnan approval nyo, rating binagsak fell mo na by naman. 22% in Wag yan, mahirap talaga yung ginagawa mo na ibabagsak mo talaga na 22. Sabi mo lang, medyo mataas-taas lang ng konti sa 13. Dagdagan lang natin ang 13 ng 9. Ganun lang, para hindi ganong mabigat. Sobra naman yung ginagawa mo. Mindanao, so he needs to do something fast or risk getting undermined by supposed O yun na allies. nga eh. Sa Mindanao, o anong ginagawa ngayon? Namimigay na ng ayuda para sa bumida kasi ang baba na nga ng rating. O tingnan mo kahapon, namimigay ng tag 10,000 daw doon sa Tagum. Tapos may mga pahakot-hakot pa daw. Tapos may nakita pa ko sa Facebook na nag-iyak-iyak yung babaeng buntis kasi 10,000 daw tapos pinapunta daw siya sa barangay, natanggap daw niya 1,500 na lang daw. Biruin mo yun? Sana all. Sana all. Ang dali-dali lang ng pera sa kanila, 10,000. Tapos 1,500 na lang ang natatanggap ng supposedly beneficiaries. Tapos pumila pa daw siya doon ng isang araw at buntis pa yun, ha? Oh no! Totoo. Oh no! Uno-uno ka dyan. Dos na dos, hindi uno. Sige, tuloy. And that is where foreign policy comes in. Next, it will be the US, the Philippines, and Japan. So, magkaroon daw sila ng tapos na to eh, na nag-meeting sila eh. Naalala ko pa nga ang China niyan medyo nag-aalboroto din sila ng mga ano niyan kasi siyempre sasabihin din nila na hindi naman pwede, parang pinagtulong-tulungan niyo na kami. Pero hanggang diyan na lang muna tayo sa topic na yan. Pag-usapan na naman natin yung sa susunod. Eto ngayon yon. So, ang galing-galing ni namimigay siya talaga ng mga ano sa Davao, tingnan mo tong balita na to. Sandali, i-share ko na lang muna para sa inyo. Pasensya na, nakalimutan kong i-share. Na talagang mamimigay daw siya. Ang galing. Mamimigay. Oy, nag-advertisement pa. Sandali lang ha, kasi medyo inabutan tayo ng ayun, i-share ko sa inyo yun. Pasensya na kasi medyo wala tayong operator dito eh. Ayun, balik lang natin ng konti. Yan. Mga flood-prone projects sa Davao Region. Ito ay upang matugunan ang mga pagbaha sa rehiyon. Si Lalaine Moreno, humahataw. Dami ang sinabi. Ang galing no. Ang galing nyo. Masabi ko lang dyan. Sige, banat-banat lang. Sana yung 22% magiging
magiging ano na, kahit magiging konti, kahit 21% na lang yung ano, yung paglagapak o maging 20, fair kasi pagagandahin daw ang Davao eh. Pero sige, tingnan muna natin. Hataw Balita ngayon. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na tapusin na ang mga flood control projects sa Davao Region. Oh, inatasan na. Layo nitong matugunan ng mga matinding pagbaha sa riyon, lalo Oh, grabe. Tignan yung matugunan, pero naalala niyo mga kabayan na nung nagkabaha dyan sa Davao del Norte, ano nangyari? Parang ano sila, nag-meeting sila, kasama sila, basta sila Lagdameo, si BP Sara, at saka hindi pa na-suspend noon si Gobernador Hubahib. Sabi ni Gobernador Hubahib, oh, mas mabuti pa salamat Vice President BP Sara kasi kahit nung nung nangyari mismo ang baha, automatic nagpabigay kayo ng tulong dito galing sa Office of the Vice President. Hindi na kami nag-request. Kasi eto si Lagdameo, etong medyo assistant to the president daw kuno, na napakalaki daw ng sweldo niyan. Sana all. Sabi pa niya, tutulong kami, pero magpadala muna kayo ng request kasi kung sino yung unang nagpadala ng request, yun ang tutulungan namin. Anak ng tinapa naman to. Nagkabaha na tapos magpadala ka pa ng request bago mo tutulungan. Kaya eto mga sinasabi, namimigay ng pera, namimigay ng mga ano-anong ayuda. Ang totoo niyan para sa ratings yan. Para sa ratings yan. Bakit kasama pa si speaker diyan? Bakit sila talaga mamimigay ng pera? Dapat meron tayong Department of Social Works. DSWD. 'Di ba? Meron tayong DSWD. Yan ang mandato nila. Mamimigay ng tulong sa mga tao na nangangailangan. Bakit kailangan gagawa muna sila napakalaki mga tarpaulin? Nakalagay kasama pa si Lam. Kasama doon si First Lady, nakalagay. Sila ba ang mandated na magbigay diyan ng mga na meron namang DSWD? Kasi nga mababa talaga ang rating nila. Kailangan nila magpabango gamit ang ating pera. Kaya tayo mag-isip-isip tayo mga kabayan. Tingnan natin yung mga pinagagawa nila kung maganda pa ba talaga yan. Kasi ganoon na sila kadesperado eh. Pababa na ng kanilang rating kaya kailangan nilang kumilos. So sa ngayon mga kabayan, hanggang dyan na lang muna tayo. Sana lahat tayo ay makapag-isip-isip at magtulungan tayo kung anong magandang gawin para maayos natin ating buhay-buhay, lalo na sa pag-o-oppress ng ating freedom of speech na binigay sa atin ng ating konstitusyon. Pero ang ginawa nila, ino-oppress nila tayo. Tayo magtulungan, at sana wag tayong magsisira-siraan at sisikapin nating sumuporta sa mga taong tumayo para sa ating kapakanan. Ingat po kayong lahat at God bless.